Bago pa tayo tumunghay sa mensahe ngayong umaga, sa inyo pong pagbabasa ng Biblia, araw-araw, I hope araw-araw kayo nagbabasa ng Biblia. Sino po sa inyo, pahintulutan niyo ako sa survey na ito, sino po sa inyo ang nakabasa na ng at least once ng buong Book of Romans? Pwede pong magtaas ng kamay, gusto ko lang po makita. Ayun, marami-rami naman. Salamat sa Panginoon. Pero yung pong hindi pa po nakakabasa ng aklat ng Roma o yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, hinihimo ko po kayo, ini-encourage ko kayong talagang basahin yan dahil ang akin pong masasabi, pag nabasa nyo yan, malaking tulong po yan sa paglalim ng ating pananampalataya, sa paglalim ng ating commitment sa Panginoon, sa ating pagsamba sa Kanya, sa pagtanaw sa kagandahang loob niya, sa pagkakilala sa kadakilaan ng kanyang biyaya sa buhay natin. Sa ating pong paghahanda ay sinimulan po natin ang ating serye na Sin's Grief and the Savior's Grace. So, inihahanda po natin ang ating iglesia sa paggunita ng Holy Week o yung mahal na araw. So nung Sunday ay narinig po natin ang mensahe through Pastor June. Ang title ay Prisoners of Sin. And this Sunday ay The Pervasiveness of Sin. Title pa lang malalim na, di ba? So nung pinag-aaralan ko po ito, so sabi ko, mukhang pang Bible school yata itong passage na ito. So, ano ba muna ang kahulugan ng title natin? Pervasiveness, ang Tagalog po niyan ay pagiging malaganap. So, ang title natin sa Tagalog ay pagkamalaganap ng kasalanan. Kung i-elaborate pa natin ay naghaharing ganap ang kasalanan dito sa daigdig. Talamak na, patuloy sa paglala, lumalala ng lumalala, at hindi na nga mapigilan ang pagkalat nito at ang paglalanga o pagtindi. Yan. Of course, alam na po natin ang origin ng kasalanan. Ito ay noong nilabag ni Eva at Adan. Ang kaisa-isang iniutos ng Diyos sa kanila na huwag kakainin. Ang sabi po ng mga Amerikano, it was an apple. Kasi attractive daw ang red. Sabi naman ng mga Pilipino, mangga yun, manggang hilaw. Dahil baka daw naglilihin na si Eva. At dahil diyan, dahil sa paglabag na iyan ni Eva at Adan, natuto na ang tao na gawin ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. So sa pagkamalaganap ng kasalanan, ay nadamay nga ang buong sangkatauhan, maging ang buong sangnilikha ng Diyos sa mga konsekwensya nito. Siguro ang tanong ninyo bakit nadamay tayong lahat? Samantalang si Adan at Eva lang naman ang sumuway. Di ba? Siguro yan karaniwang tanong. Pag nagba-Bible study ako, yan po ang karaniwang tinatanong sa akin. Bakit nadamay tayo? Si Adan at Eva lang naman ang sumuway. Ang tanong ko sa kanila, ganito. Kung ikaw kaya si Eva, kaya mo nga ba habang nabubuhay ka na hindi labagin yung inuutos ng Diyos? Di ba? So, noong bata pa ako, madalas sinasabi sa akin ng nanay ko, ganito. Sabi niya, ang pagsisinungaling ay kakambal ng, alam niyo yan, di ba? Ang pagsisinungaling ay kakambal ng pagnanakaw. At ang pagnanakaw ay kakambal ng pagpatay. Yan, madalas sinasabi sa amin ng nanay ko yan. 7 po kami magkakapatid So, sa tingin ko po, ay totoo. Totoo nga na kapag natuto kang gawin ang isang kasalanan, ay makakagawa ka na rin ng iba pang
uri ng kasalanan hanggang sa nagagawa mo na ang mas malalang uri ng kasalanan. Tama yun, no? So, ito pong topic na ito, sadyang malawak ang sakop nitong topic na ito dahil ang paglaganap nga ng kasalanan ay parehong naapektuhan ang sangkatauhan at ang sangnilikha. Ngunit, dito po sa teksto natin, ang tinatalakay ni Pablo ay ang tungkol sa paglaganap ng kasalanan sa sangkatauhan. Yan, basahin po natin ang teksto natin sa Roma 3:9 hanggang 20. Ang sabi po ay, what shall we conclude then? At tayo po ito mayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Okay? Simulan uli natin sa 9. What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways. And the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. May the Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay pwede nang umupo. So, after reading that, nais kong tanungin, what is sin? Ano ba ang kasalanan? Di ba, alam na po natin siguro yan. Ang sagot dyan, anumang gawa, pag-iisip, ugali, nakapos sa kabanalan ng Diyos at sa kanyang mga utos. It is any action, thought, or attitude that falls short of God's holiness and commands. Ang sabi nga ay, sin means you miss the mark. Mintis. Ikaw ay katulad ni Sakuragi, hari ng sablay. Ito ay inilarawan bilang pandaigdigang kalagayan na nakakaapekto sa buong sangkatauhan. It is a universal condition affecting all of us, all humanity. So pumasok nga ang kasalanan sa daigdig dahil sa pagsuway ni Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Yan ay nasa Genesis chapter 3. So ito yung tinatawag natin na the original sin. Ang idinulot nito ay ang bagsak na kalagayan ng lahat ng nilikha at ang pagpasok ng kamatayan at ng pagkakahiwalay sa Diyos. Ang sabi nga sa Roma 5:12, ano ba sabi diyan sa Roma 5:12? Ganito po, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. The fact na namamatay ang bawat isa sa atin, yan ang katibayan o katunayan na lahat tayo ay makasalanan. Tayo ay nagkakasala. So the nature of sin is such that it corrupts and distorts the image of God in humanity. Sinira, pinapangit ng kasalanan ang larawan ng Diyos na nasa tao. Di po ba tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. But because of sin, yan ang nangyari. Nasira,
pinapangit ng kasalanan ang larawan ng Diyos na nasa atin. So ang kasalanan ay hindi lamang ito isang serye ng hiwa-hiwalay na mga maling gawain, kundi ito'y isang laganap na kondisyon na apektado ang puso at isip. No? Sabi nga sa Jeremiah 17:9, Jeremias 17:9, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Alala ko tuloy yung pelikula ni Vilma Santos at ni Aga Mulak. Di ba? Sabi niya, yan, puso mo, sinungaling mong puso. Sabi niya gano'n. Napanood ko lang sa TV po yan. So, the heart is deceitful above all things and beyond cure. At marami sa lumang tipan ang nagpapatunay ng likas na pagkamalaganap ng kasalanan. Halimbawa po, ang baha, the flood, during the time of Noah, sa Genesis chapter 6, di ba? Kaya po nagkaroon ng baha dahil talamak na talaga ang pagkakasala ng tao. Sobra-sobra na, no? At hindi lang yan. Meron ding example, ang mismong bansa ng Israel, ang mga mamamayan nito, sa kasaysayan nito, puno sila ng paulit-ulit na paghihimagsik sa Diyos at pagtalikod at ang kanilang maraming beses na pagsamba sa Diyos-Diyosan o idolatry. At sa bagong tipan naman ay binibigyan diin ang temang ito na ang lahat ng Hudyo at Hentil ay pare-parehong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. By the way, pag sinabing Hentil, hindi ka Hudyo. Kasi dalawa lang ang uri ng tao sa pananaw ng mga Hudyo. Hudyo ka, kung hindi ka Hudyo, Hentil ka. Pag sinabing Hentil ka, hindi mo kilala ang Diyos ng Israel. Now, nabanggit ko na ang mga resulta ng kasalanan. Spiritual death, pagkamalayo sa Diyos, at ang walang hanggang pagkakahiwalay sa Kanya. Pero, meron ding itong tinatawag na temporal consequences. Kasama riyan ang mga wasak na relasyon, ang pagkabulok ng lipunan, at ang iyong sariling pagdaranas ng mga kahirapan sa mundong ito. Hirap ng buhay, di ba? Ang mahal ng bigas. So, my proposition for this morning about the pervasiveness of sin, all are under its grip, yes, yet we can find redemption in Christ. Amen? Simulan po natin. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse 9, what shall we conclude then? Conclusion siya kaagad, no? So yan po yung first point natin, the conclusion. Conclusion kaagad. Kasi yan pong bahaging yan ay yung conclusion ni Apostol Pablo doon sa kanyang sinimulang mga argumento mula chapter 1 hanggang chapter 3, verse 8. So yan. Kaya dumating na siya dyan sa conclusion. Ang conclusion ay hindi naman ibig sabihin nito ay pagwawakas, no? Karaniwan kasi, conclusion na, gising na tayo. Yan sabi ng mga natutulog sa simbahan. Conclusion na si pastor, gising na tayo. Ang conclusion ay karaniwang nasa huling bahagi ng isang pagtatalakay, pero kapag sinabing conclusion, ang talagang kahulugan nito ay ang pagpapatibay ng isang kaisipan o mga kaisipan o konsepto. Pinapagtibay ni Pablo ang kanyang tinalakay sa simula pa lang ng section na ito. So, ang tema po kasi, ang tema ng buong Roma ay justification by faith. At simula ng sulat niyang ito, sa simula niya ng sulat na ito, binanggit niya agad ang tungkol sa magandang balita. Ang magandang balita ay ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sinimulan niyang banggitin ito sa chapter 1 pa lamang, sa Roma
1:17. Ano ba nakasulat sa Roma 1:17? Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paanong itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Kilala po ninyo si Martin Luther, no? Siya yung nagsimula ng Reformation ng panahon niya. Yan ang unang-unang nabasa niya sa Biblia. Palihim niyang binasa ang Biblia. At yan ang nag-strike sa kanya. No? Sapagkat akala niya talaga sa pamamagitan ng kanya mabubuting gawa, mapapawalang sala o maliligtas. Pero sinasabi po diyan sa Roma 1:17, ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So, diyan yan sinimulan ang magandang balita. Pero pagdating po sa verse 18, ano bang sinabi diyan? Sabi sa verse 18, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. So ang style po ni Apostol Pablo sa paglalahad ng ebanghelyo o ng mabuting balita, no? Ang ginagawa niya ay good news muna and then bad news. Good news, bad news no? So, bago pa niya lubusang talakayin ang magandang balita, ay tinalakay niya muna ang hindi magandang balita, na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos dahil sa kasalanan. So mula sa chapter 1 hanggang chapter 3 ay ipiniliwanag ni Pablo ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. At dito sa ating pag-aaralan sa araw na ito, ang chapter 3, 9-20, sinimulan nga ni Pablo ang bahaging ito sa isang conclusion. Ibig sabihin, pinagtibay niya na may kaso. Ang charge, ang paratang ng banal na kasulatan sa lahat ng tao. Yung pong salitang charge, it is a legal term used in court, no? So, sinasakdal. So, ang tao ay isinasakdal. Ang lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, ay isinasakdal dito sa banal na kasulatan. At ano ang paratang na pinagtitibay dito ni Pablo? Na ang lahat ay nasa ilalim nga ng kapangyarihan ng kasalanan. So this is the charge made not actually by Paul, but by God. This is about the universality of sin. The universality of sin is a key biblical doctrine affirming that all people are sinners by nature and by choice. According to Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So this verse underscores for us the comprehensive reach of sin affecting every individual without exception. At sino po ang pinaparatangan dito o inaakusahan? Ang lahat ng Hudyo at ang lahat ng Hentil. Maraming Hudyo ang akala nila kasi kung nasa kanila ang kautusan, kung nasa kanila ang kasulatan, ay matuwid sila. Na sila ang lahing pinili ng Diyos. At ang tingin ng mga Hudyo, ang mga Hentil, ang mga makasalanan. Ngunit malinaw po sa Kabanatang 3, dito sa chapter 3, ang lahat ay makasalanan. Kahit parelihiyoso ka, o mapagkawang gawa, mabait, maawain, pilantropo, etc. Sabi ng Diyos, lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So ano ang kahulugan ng all are under the power of sin? Anong kahulugan yan? Yung sin dito is a personification. Parang isang tao na may kapangyarihan o lakas na kinokontrol ang lahat ng tao. Halimbawa po, sa Genesis chapter 4 verse 7, ang sabi ng Diyos kay Cain ganito. Kasi di ba pinaburan ng Diyos yung inihain ni Abel. Tapos nagngit-ngit si Cain dahil yung kanya ay hindi pinaburan ng Diyos. Pero sabi ng Diyos sa kanya, winarningan na nga siya sabi niya,
chapter 4, verse 7. Pero mag-iingat ka, ang kasalanan ay maghahari sa iyo, sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito. So bago pa man pumatay si Cain ng kanyang kapatid na si Abel, winarningan na siya ng Diyos. Di siya nakinig, no? Tigas ulo. Yan. At sabi pa ni Jesus sa Juan 8:34, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kung pag-aaralan po natin, si Pablo kapag ginagamit niya ang sin, S-I-N, walang S sa dulo, no? Meron itong pagkakaiba. 48 times niya ginamit dito sa Roma yung walang S sa dulo. S-I-N lang, sin lang, in its singular form. Na ang tinutukoy ni Pablo dito ay hindi ang mga gawaing masama, kundi ang kapangyarihan o lakas o puwersa, o sa English ay force, ng kasalanan na umaalipin sa tao. Ang lahat ng tao ay nakakagawa ng kasalanan dahil ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan na umaalipin sa tao. Ang lahat ng tao, walang exempted, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang tanong nyo siguro, dahil Kristiyano kayo, ang mga Kristiyano ba ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng kasalanan? O ano na pag-aralan natin last Sunday sa mensahe ni Pastor June? Wala na. Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan sa mga tuwid. Wala na tayo sa kontrol ng kasalanan. Sapagkat yan po ang sinasabi sa Roma 6:1. Ano sabi sa Roma 6:1? Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Sabi ni Pablo, ang sagot niya sa verse 2, aba, hindi maaari. Hindi maaari na pagpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Hindi niya na tayo kontrolado. Hindi kagaya nung hindi pa tayo Kristiyano. Kontrolado niya talaga tayo. Punta tayo sa verses 10 to 12. The condition of man. Pagkatapos ngang pagtibayin ni Pablo ang katotohanan tungkol sa pagiging makasalanan ng lahat ng tao ay inisa-isa niya ang akusasyon na karaniwang ipinapahayag sa kasulatang pinagsasaligan ng mga Hudyo. Ang pasimula niya sa talatang 10, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, as it is written. Bakit kaya niya ginawa yan? Bakit kaya kumuha siya ng mga talata mula sa Old Testament? Kasi nga po, pinagmamalaki, pinangahawakan ng mga Hudyo na sila ay matuwid sa harap ng Diyos dahil sa kautusan. Nasa kanila ang kautusan, nasa kanila ang kasulatan, ang banal na kasulatan. So, kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, ganun ba? Pinagmamalaki ninyo yung sinasabi ng banal na kasulatan na nasa inyo kanyo. O ito na ang sinasabi ng banal na kasulatan na sinasabi nyo. Ito po, sa verse 10 sabi, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have come together, become worthless. There is no one who does good, not even one. So karamihan po ng mga binabanggit dito ni Apostol Pablo sa mga talatang ito, karaniwang hinango niya yan sa Psalms, sa mga awit. At meron din siyang hinango mula sa aklat ni Isaias at gayon din sa Ecclesiastes. Tingnan natin yung una. No one is righteous. Verse 10. No one can claim to be righteous before God. Galing ito sa Psalm 14. Man is evil. Man is not good. Man is bad. Buong pagkatao ay sagad ang pagiging masama ng tao. Ang batayan kasi ng Diyos, ang batayan po ng Diyos sa kanyang paghatol ay ang kanyang pagiging matuwid. Ang pagiging matuwid ng Diyos, no? Nakabatay sa kanyang pagiging
malinis o yung tinatawag nga po na sinless perfection. Batay ito sa kanyang pagiging banal. So ganun siya humatol sa atin, sa sangkatauhan. Kaya hindi man lang tayo pwedeng ihambing sa kanyang pagkamatuwid. We are not even close to His righteousness. Not all are equally sinful, yes, but all are equally sinners. We are all equally sinners. Kung magkukumpara po tayo sa isa't isa, pwede ngang mas matuwid kayo kaysa sa iba o mas matuwid sila kaysa sa inyo. Pero sa pagiging banal ng Diyos, hindi tayo maaaring maging matuwid sa paningin niya. Sabi nga po, diyan sa talata natin, not even one. Walang talagang isa mang tao sa balat ng lupa. Hindi po si Abraham, hindi si Enoch, hindi si Noe, hindi si Job. Wala kahit isa ang masasabing matuwid siya. And sabi po sa verse 11, no one understands or seeks God. So sin has blinded all to God's truth and left incapable of seeking Him. Because it says in verse 11, no one understands. So he doesn't understand good. Hindi niya alam yun kung ano yung good. Maaring ang lahat ng tao ay matutuhan tungkol sa Diyos, pero hiwalay sa paghahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa tao, walang talagang makakakilala sa Diyos. Ulitin ko po yun, dahil napaka-importante po niyan. Hiwalay sa paghahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao, walang talagang makakakilala sa Diyos. Man can only know and understand who God is with God's enablement. Ang sabi po kasi sa unang Korinto 2:14, ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Alam ba ninyong maraming tour guide? Sino sa inyo nakapunta na sa Israel, sa Holy Land? Siguro meron na, no? Ay, si Maestro Glenn, alam ko maraming napuntang bansa yan sa kanyang pagiging musician. Alam ba ninyong maraming tour guide sa Israel? Marami silang alam tungkol sa Holy Land at sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Maging yung mga aral ng Panginoong Hesukristo, binibida nila yan sa kanilang mga tinutur. Pero, anong totoo? Hindi sila sumasampalataya sa Kanya. Dahil, sabi nga po sa Efeso 4:18, dahil nadiliman ang isip nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay at nawalay sila sa buhay na ipinagkakaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. So no one seeks God. Everyone is rebellious. Lisya. Di ba? Yun ang Tagalog niyan. Lihis. Lisya. Ako po kasi ay nagpastor sa Bulacan. Kaya yung mga Tagalog po ay malalim na. No? Sa wari nga, ay mayroong taong naghahanap sa Diyos. Oo, hinahanap nila ang Diyos. Pero ang totoo, lumalayo po sila dahil ang paghahanap nila ay hindi naaayon sa itinakda ng Diyos upang makilala siya. Hinahanap nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Mali ba yun? Pakinggan po ninyo. Ano ba ang sinasabi sa Biblia? Kung hindi ang Diyos ang siyang mag-aakay ng tao patungo sa pagkakilala sa Kanya, hindi siya makakarating doon. Malinaw kasi ang sabi ng Panginoong Hesus. Saan? Sa Juan 6:44. Sa John 6:44, andyan ba? Ayan. Sabi diyan, walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang
nagsugo sa akin. Kaya nga po dun sa mga nag-track distribution nung last Sunday, ang sabi ko sa kanila, basta tangkain nyo lang na makapag-share ng gospel. Bahala na ang Diyos dyan. Dahil sabi nga po namin sa evangelism training, success in witnessing is simply sharing Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. So, ang Diyos ang umaakay, ang Ama ang umaakay ayon sa 1:6:44. Siya ang umaakay sa isang tao upang makilala niya ang Panginoong Jesucristo. Mahiwaga po, ano? So, no one can come to me, sabi ni Jesus, unless the Father who sent me draws them. Punta tayo sa verse 12. Sabi diyan, all have turned away and become worthless. So sin has led to a complete separation from God and a state of spiritual bankruptcy. So tingnan po ninyo yung nangyari sa Exodo chapter 32 verse 8. Sabi diyan, tingnan nyo. Sabi diyan, napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito at sinabi, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. Pero yung baka ang naglabas daw sa kanila sa Ehipto? Napaka-lisya. Diba? Napakalihis. So yan po ang tao. So sa halip na tumakbo, papalapit sa Diyos ang tao, tumakbo siyang papalayo, ito'y dahil sa pagkakiling nga po natin o ng tao sa pagsuway at gawin kung ano ang mas gusto niya o yung mga gusto natin. Ang sabi nga po ni Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Sinabi po sa mga ngaral 7:29, higit sa lahat ito ang nalalaman ko, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So sabi po dyan, they have become worthless. Ang sabi po sa Barnes commentary, ganito, itong salitang worthless daw po sa English ay putrid and offensive. So ginagamit po ang salitang ito sa panis na gatas, maasim na, wala nang silbi, itatapon na. Ganon din po naman ang ating pagkamatuwid. Panis sa harap ng Diyos. Panis po tayo. Putrid. Offensive. Karaniwan, ginagamit ko po ito pag ako'y nagsishare ng gospel sa tao. Yung tortang itlog. No? Meron kang 5 itlog sa refrigerator, kinuha mo yan. So yung 4 na itlog ay mabubuti. Pero napansin mo, yung isang itlog bugok. Eh nasabi mo, 4 naman yung mabuting itlog. Isa lang naman ang bugok. Pinaghalo-halo mo kasama yung bugok. Isa lang naman yung bugok eh. Nung naluto na, tinapon mo, hindi mo makain. So ganun din po kung meron tayong nagagawang kabutihan, pero nahahaluan ng masama sa harap ng Diyos, tayo ay bulok. Bulok. Panis. Sabi rin po dyan, no one who does good. Sabi sa Ecclesiastes 7:20, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So the idea of good here is it has to do with moral goodness. There is no real goodness, no God-glorifying goodness. There is no genuine holiness. Hindi naman ibig sabihin nito na ang tao ay hindi nakakagawa ng mabuti o yung sinasabi nating human good. Pero it is not the goodness of God. Kabutihang hindi pasado sa standard ng Diyos. Punta po tayo sa pangatlong punto sa verses 13 to 18, the corruption of sin.
So sin has made man's speech and actions corrupt. Sabi sa 13 to 14, ang kanilang pananalitay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. So, di ba ganyan tayo? Si Jesus po ang nagsabi sa Mateo 12:34, mga lahi kayo ng ahas, paano kayo makakapagsalita na mabuti, gayong masasama kayo? Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang bibig. 35, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Pero ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang kanyang puso. 36, tinitiyak ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitawan niya. So, tama na yung kwento ng kwento na walang kwenta. Meron pong sinasabi sa Mateo 15:18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao, at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. So the heart is the revealer of your character. Di po ba? The heart is the revealer of your character. Ang nguso nga ang nagpapakita kung ano ang nasa puso, kung anong klaseng tao yung taong yun. So, sinabi po dyan sa verse natin, dito sa verse na tinutunghayan natin ngayon, yung throat, yung tongue, yung lips, mouth, lahat yan, masama, sabi. It's, yung throat daw, o lalamunan, it's an open grave. Ang lalamunan ay gaya ng libingan. Para silang pumapatay ng tao at inililibing yung tao dahil gumagamit sila ng mga salitang pumapatay ng pagkatao ng kapwa nila, naninira ng karangalan ng kapwa. Di ba? So, sabi po sa Clark commentary, by their malicious and wicked words they bury, as it were, the reputation of all men by lying, defamation, slandering, etc., by which they wounded, blasted, and poisoned the reputation of others. Oh, punta tayo sa dila. Ang dila, pag madulas, dahil basa, ang galing manloko, magaling mandaya, magaling mambola. Ayun. Mambobola. Mouth, bibig, ano nangyayari? Pagmumura, masasakit na salita. So sigurado ako, lahat tayo bago natin nakilala ang Panginoon ay pare-pareho tayong may ganitong pagkatao. Sinungaling, manloloko, mapanira, mapanlait, mandaraya, panay pagmumura, masakit magsalita. Sino sa atin ang hindi ganyan nung hindi pa tayo Kristiyano? Ang sabi po ni David sa Psalm 64:3-4, naghahanda sila ng matatalim na salita na gaya ng espada at palasong nakakasugat. Nagsasalita sila ng masakit sa likod ng mga taong matuwid na parang namamana ng patago. Bigla nila itong ginagawa ng walang katakot-takot. Yan po, corrupted speech, corrupted conversation. Sumunod sa verses 15-18, corrupted conduct. Sabi diyan, sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang namumuhay, ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 5, wala na akong oras. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Yes, Isaiah 59 verse 7, nagmamadali kayong gumawa ng masama at mabilis ang kamay ninyong pumatay ng walang kasalanan. Palaging masama ang iniisip ninyo at kahit saan kayo pumunta, wala kayong ginawa kundi kapahamakan at kasiraan. Grabe ano po. Antindi talaga ng mga paratang ng Biblia, ng salita ng Diyos sa tao.
So, lalampasan ko na lang po yung iba dito, no? Kasi wala na akong oras. No fear of God, walang takot sa Diyos. Ito na ang pinakasanhi ng lahat ng pagkalubog ng tao sa kasalanan. Ang takot sa Diyos, ito po, pakinggan po ninyo ito, napakahalaga nito. Ang takot sa Diyos ay mayroon dalawang panig. Ang positibo at ang negatibo. Sa positive side, it means to worship and to be in awe of God. Iginagalang natin at mataas ang pagtingin natin sa Diyos, kaya sinasamba natin siya. But doon sa negative, it means to be afraid of Him. Importante sa tao na meron siyang tamang respeto sa Diyos sa kapangyarihan niyang magparusa. Kapag hindi kinatakutan ng tao ang pagpaparusa ng Diyos, tiyak na patungo siya sa pagkapariwara. Kaya nga marami ay nagiging atheist, hindi dahil yun ang tama, kundi iyon ang kaparaanan nila upang takasan nila ang guilt o ang kasalanan. Tinatakasan nila yan. Iniisip nila, walang Diyos, so walang konsekwensya. Walang takot sa Diyos dahil walang Diyos. Ganyan sila. Kaya nga sabi sa Kawikaan 16:6, kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makakalayo tayo sa kasamaan. Ang tanong bakit sa tingin ninyo sa buong lumang tipan ay pinapaslang o pumapatay ang Diyos ng tao? Bakit? Bakit niya pinaparusahan ng kamatayan ang kasalanan? Bakit pinaslang ng Espiritu ng Diyos sina Ananias at Sapphira sa harap ng iglesia? Di ba? Bakit? Iyon ay nang sa ganun, ang tao ay magkaroon ng takot sa Diyos at kanilang mabatid na kung hindi sila mamumuhay ng may katwiran, sila din ay makakaranas ng gayong bagay. Yun nga din ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang mga ganitong pangyayari ay nagsisilbing halimbawa sa atin upang hindi tayo matulad sa kanila. And last point, mga kapatid, verses 19 to 20, the condemnation by the law. So the law exposes sin. Sabi diyan, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Sabi diyan, now we know. It's a sure thing, no doubt. Wala nang pag-aalinlangan pa. It says to those who are under the law. Who are they? Who is under the law? Everyone. Everyone is under the law. Lahat ay nasa ilalim ng kautusan. Ano ang opposite ng law? Ano ang salungat sa law? I mean, opposite. Anong opposite sa law? The opposite of the law is G-R-A-C-E. Grace. Grace is the opposite. Ang mga nasa ilalim ng grace o biyaya, ito yung mga tinubos ng Panginoon. Lahat ng nasa ilalim ng kautusan, ito yung mga unredeemed, yung mga hindi tinubos ng Diyos. Ang lahat ng nasa ilalim ng kautusan ay dapat ipawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Logical yon, di ba? Ang problema ay hindi nga nila makayang sundin ang kautusan. Kaya wala talagang mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil hindi ito masunod ng tao. Ang buong mundo ay obligado sa kautusan ng Diyos, Hudyo man o Hentil, mananampalataya man o hindi, lahat ay obligado sa kautusan. Lahat ay mananagot sa kautusan. Dahil ang lahat ay lumabag. Kaya nga po sabi dito ni Apostol Pablo, so that every mouth may be silenced. Walang maihaharap na argumento ang sino man sa hatol ng Diyos tungkol sa kanyang mga paglabag sa kautusan. Lahat ay guilty sa harap ng Diyos. And works cannot justify
Sabi diyan, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. So yun lang ang function ng kautusan. Pagdating sa paghatol sa tao, pinapakita sa atin na tayo makasalanan. Sabi po ng salmista sa awit 130 verse 3, kung ito yung kinanta ng choir kanina, di ba? Ito yung kinanta ng choir kanina. Awit 130, verse 3. Kung inililista ninyo ang aming mga kasalanan, sino kaya sa amin ang matitira sa inyong presensya? If you mark our transgressions, who would stand? Di ba? Ang tao nga, mga kapatid, ay talagang nasa isang imposibleng sitwasyon sa kanyang buhay espiritual. Hindi niya kayang sumunod sa kautusan. Ngunit siya ay obligadong tuparin ito. And no one can make it by keeping the law. So ano ang solusyon sa suliraning ito ng tao? This is a dilemma. Dilemma. Talagang madilim, di ba? Dilemma. So, sa pagtatapos po, dahil pinapahinto na ako. Sa pagtatapos, dahil sabi ko nga po, it is a dilemma. Ang solusyon, hindi nga po ang kautusan, kundi ito yung solusyon sa verses 21 and 22. Susunod na slide. Ayan, ang solusyon. Sabi, ang solusyon, pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Verse 22, ayan. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng, sabay-sabay po kayo, sa pamamagitan ng, at walang pinapaboran ang Diyos, kaya ang sino mang sumasampalataya kay Hesukristo ay itinuturing niyang matuwid. Alam po ninyo, sa pag-aaral ko ng aklat ng mga taga-Roma, nung ako'y bata-bata pang pastor, gumawa po ako ng mga serye ng sermon dito eh. Especially sa chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8. Talagang hindi ko na napigilan habang nag-aaral po ako, pumatak ang luha ko. Talagang ako'y napaluhod sa harap ng Diyos. Na-appreciate ko masyado ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa akin, kahit pala ako hindi karapat-dapat, ganun ako minahal ng Diyos. Sabi po sa Galatia 3:22, ngunit sinasabi ng kautusan na ang buong mundo ay alipin ng kasalanan, kaya ang mga sumasampalataya lamang kay Hesukristo ang makakatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Sa kabila ng likas na pagkamalaganap ng kasalanan o yung tinatawag nga nating pervasive nature of sin, pinapagtibay rin naman ng Biblia ang posibilidad na pagtatagumpay sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen? Sapagkat ang sabi sa Roma 8:2, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Ang isang Kristiyano ay may likas na naising mapagtagumpayan ang kasalanan. Kaya nga tinawag tayo ng Diyos sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi sa Gawa 3:19, kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong kasalanan. Dearly beloved, as the saying goes, the Christian life is a life of everyday repentance. So,
Gayong tayo mga mananampalataya ay pinawalang ng sala at napatawad na, ang pakikipagbuno natin laban sa kasalanan ay nagpapatuloy sa tinatawag na proseso. Ano yung prosesong yan? Ito yung sinasabing the process of sanctification o yung proseso sa pagpapabanal. Tuloy-tuloy po yan sa buhay Kristiyano natin. Ito'y proseso sa buhay natin. The process of sanctification. So the Holy Spirit empowers Christians to resist and grow, to resist sin and grow in holiness. Sapagkat yan ang sinasabi sa Galatia 5:16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sa wakas, mga kapatid, dumating na ako sa dulo ng mensahe ko. Pakinggan po ninyo ang pabaon ko sa inyo. The pervasiveness of sin remains a reality in this world. But through Christ, believers are given the hope and means to overcome its power and live in righteousness.